Okay? Okay. Buksan mo para magka-boyfriend ka. At dahil na-bored kami sa bahay namin mga kalaga, nakapag-decide kami na mag-book ng flight pa Manila at mag-travel sa Baguio. Yan pala kasi window seater tayo kaya makikita natin ang mga ulap sa labas at ang super ganda ng view. At ang lakas pa ng turbulence ng araw na yan mga kalagan kaya sobrang kaba-kaba ng ate nyo. Cheers! At halos masusukan ako mga kalagan kasi yung ate nyo hilong-hilo na. Tsaka ang swerte namin sa flight namin kasi hindi delayed and on time kami nakalapag doon sa NAIA Airport. Diba? Ang ganda ng view. 2 months in advance pala kami nag-book ng flight kaya halos 15k na lang yung nagastos namin. Round trip ticket pala yun mga kalagan kaya ano sa tingin nyo nakasave pa kami? Siguro. After 1.5 hours na pagbiyahe namin sa Himpapawid mga kalagan, narating na rin namin ang Manila. At sa wakas, kung nakita nyo na yung mga naglalakihang building, ibig sabihin na nasa Manila ka na. Pero sa totoo lang, yung pinunta talaga namin dito sa Manila ay i-meet namin ang birthday girl ng chikiting na ito na galing pa sa Japan at dito na celebrate ng birthday sa Pinas. Kinabukasan, dumayo kami papuntang Baguio at ang haba-haba talaga ng biyahe namin. Alas 2 kami na madaling araw umalis at nakarating kami ng Baguio mga alas 8 ng umaga. Pero sa totoo lang, hindi pala madali yung mag-voice over kasi di mo alam kung anong sasabihin mo, lalo na wala kapag script. Kaya papasensyahan nyo na kasi first time kong voice over ito. O ayan, na-feel na namin yung Baguio feels na yan pag nandyan ka na sa tuktok ng bundok. Akala ko nandun kami sa bukid nun. Kaya pala mababa yung temperatura doon sa Baguio kasi nasa ibabaw pala siya or bundok pala tong lugar na to. Super ang ganda dito guys, and mga kalagan, laag kayo dito, okay? Super thankful pala din ako sa family nila ni Kuya Nord kasi sobrang supportive nila at okay at go na go si Kuya mag-drive ng kahit ilang pang oras mula Manila papuntang Baguio para lang makapagpasyal kami. O ayan na nga, ready na to laag ang mga laagan. At dahil nga madaling araw kami umalis ng bahay mga kalagan, ibig sabihin na wala kaming tulog. Kaya pagdating namin sa Baguio, midlip mula kami ng ilang oras at saka napag-isipan namin lumabas. First stop pala namin yung Chocolate de Baterol. Si Kwate pala yan sa atin mga kalagan, 185 pesos yan doon. Trinay ko na lang dito strawberry taho kasi nagigil ako sa lasa kung ano talagang lasa nito. Lasa naman siya strawberry at 50 pesos siya pero sobrang laki na ng baso. Yan, pero sarap talaga. Yan, tikman na natin. O habang nakapila naghahantay sa sikwate namin or Chocolate de Baterol, yan, titikman ko na yung strawberry taho. Lasa strawberry talaga siya. Yan. O diba, tikman natin ulit. Cheers! At dahil ginagawa pa yung tsokolate namin, ayan, nag-decide na kami ng picture kasi sobrang ganda naman talaga dito. Pagkatapos nung pumunta kami dito sa my mansion at nagpa-picture doon sa aso na 50 pesos at 200 pesos sa family. And sobrang maka-culture, lakas culture talaga to. And yan, kung gusto nyo sumakay sa kabayo, pwede kayong 50 or standing 20. Nakikita din pala namin yung House of the Representatives of the Philippines. And of course, yung sinasabi nilang La Mansion. Ayan. Abay, syempre di pwedeng hindi ko pakita yung face ko dito mga kalagan. Kaya ayan. Ayan, din kasama namin ang magandang nanay namin dito. Ayan, sobrang ganda. Ito pala yung sinasabi nilang La Mansion. Bahay daw to ng President Marcos, pero I'm not sure talaga. Pero kung may alam kayo dito, pwede kayo mag-comment down below. Ayan. Yan lang yung nakikita namin dito sa labas. Pero hindi natin alam kung gaano ito kalawak doon sa loob. After dumiretso na kami sa sinasadya naming Mines View Park. Ayan, kakarating lang namin dyan. Mga 4 PM na yan ang dumating kami. May entrance pala yan, pero kami dumiretso na kami kaya wala kaming bayad. Ayan, pagkapasok mo, ang daming tinda. Nako, mabubulol ka talaga sa daming pwedeng papipilian at ang mumura pa pala dito mga kalagan kaya mapaparami ka talaga. Aba, syempre di kami pwedeng hindi magpa-picture to sa Breath Baguio na signage nila. Syempre, ayan, pasmile lang yan pero parang kinakabahan na yan kung magkasya ba yung perang dinadala niya. Noong nakita ko na strawberry na mangha ako sa price kasi 2 for 150 pesos lang siya. Sobrang mura niya talaga mga kalagan at saka ang dami pang mga plants na dito. May money tree, ayan, mga good luck na mga tanim. Ayan, kung pwede pa lang sana magdala ako, no? Syempre, dumiretso na kami doon sa pinupunta talaga namin or sinasadya namin ay makapag-try ng traditional costume dito sa Baguio. Sa halagang 50 pesos lang mga kalagan, pwede ka na makapag-enjoy ng full traditional costume dito sa Baguio and super mura talaga
talaga and super worth it. Ayan. Sa totoo lang mga kalagan, hindi ko talaga in-expect na ganito kaganda yung mga experience ko sa Baguio. And for sure mga kalagan, babalik talaga ako dito kasi sobrang ganda and rich talaga yung culture dito sa Baguio. Syempre ako rin magta-try ako magsuot ng traditional costume nila dito para ma-try din naman natin, ma-experience natin, ma-feel natin ang kanilang traditional costume at ang kultura dito sa Baguio. Sobrang worth it talaga ito mga kalagan. Sa halagang 50 pesos lang, may enjoy mo na lahat ng to with the assistance ng ating mga dakilang nanay. Sobrang dami pala ng mga tao ngayong araw mga kalagan. Siguro na pag-alaman nila pupunta kami dito. Ano masasabi mo? Sobrang saya dito. Ang ganda. Come on, visit Baguio! Yes! We love Baguio. Super yung experience. We are so happy. Susunod tadi ano ko? Pa-picture ko ari first. Bibi. Dito. Para picture lang kita. Akin na yung camera mo. Ay, chini isa. Sige. Sabihin mo, sige. Ikaw, sir. Para may bagay lang. Chini cha ay. Direct kaya yan na. Okay? Okay, okay. Sino pa? Syempre, pagkatapos ng galaan, hindi natin Uy, ay, tingnan mo yung makalimutan strawberry itong na bag. pa-souvenir. Ayan. Binilhan ko na pala ng bag si mama para hindi naman siya magtampo na hindi ko siya sinama dito. Ayan, sobrang mura pala ng mga bag dito mga kalagan and ang ganda-ganda ng mga design. Itong isa naman to, wala kaming kaalaman kung anong ito kaya sobrang surprise namin at nabulagat lang kami na nakita namin kung anong nito. Sabi nila kapag bumili ka daw ng isa nito, magkakaroon ka daw ng boyfriend. Ika nga nila. Sana naman totoo. Gusto ko sana bumili ng isa para magkaroon ako ng boyfriend pero ang mahal kasi 750. Mga ilang kilong bigas na rin yan. Kaya pinagsapas ako na wag mo na ako mag-boyfriend. At ang dami din palang mga snacks dito mga kalaagan na pwede mong pagpipilian. Isa na dyan yung mais tsaka yung mga fruit shakes dito na pagkasarap-sarap and affordable price lang. Kaya matikman na nga to. So, yung andito po niya is mais daw, tapos grated na coconut, tapos nilagyan ng kaunting condensed. Ang tawag daw po dito ay binatog. Tikman natin. Kim ng binatog na eh. Binatog. Binatog? Para siyang binatog. Ako nag-ibutan ang ano. Wala lang. Gusto lang ma-appeal. Mais siya na puti. Ito naman shake na dragon fruit. Food exploration tayo ngayon guys. Grabe. Kinagabihan yan mga kalagan, hindi namin pinalagpas yung night market nila at nang matignan namin ko at ma-explore ko ano yung nandito. Pagkapasok namin mga kalagan, ang bumungad sa amin ay ang mga nasari-saring food stalls na nandito. And alam mo yan, ang daming pagpipilian, malilito ka kung ano yung bibilhin mo. At syempre, dahil naintriga ako sa narinig ko dati sa vlog ng isang YouTuber na pares, masarap daw. Kaya yan din tinikman ko. Totoo naman kaya, tingnan natin. Kaya napabili na rin talaga ako sa halagang 70 pesos. Wow, dahil malamig din sa Baguio, kaya perfect match yan. Abay, ano pang hinihintay natin? Kainan na! Ang paboritong episode ni Yam mga kalagan. Total, ang alam namin masarap yung simasabaw. Sa sobrang dami ng street foods dito mga kalaagan, nalilito ka kung ano yung pipiliin mo. Kaya nakapag-decide kami na umuwi na lang. Ayan pala si Puto Bumbong. Dito ko rin pala nakita yung grilled balot mga kalaagan. Siyempre, hindi ko na trinay at baka ma-HP tayo. Gusto ko na maka-high
vlog. Maliban sa food market nila mga Kalagan, mayroon din silang area dito na nagtitinda ng mga sari-saring damit at iba pa. Pwede niyong pagpipilian. Naku, malakas makabudol dito sa Baguio pero sobrang worth it. At dahil napagod na kami sa kakalakad, hindi naman kami bumibili. Nakapag-decide kami na umuwi na lang talaga. Final na yan. Kinabukasan, dumiretso na kami dito sa Grotto of Lourdes and getting ready sa other pa namin destinations kasi uwi kami mamayang hapon. Ayan pala yung morning view namin mula sa aming hotel na pinapasukan at tinutuloyan. Sobrang mura nga pala dito mga Kalaagan, sa halagang 490 pesos lang per person sa buong overnight na yan. And may kitchen na, and look at the rooms, very convenient, and yun na nga, ang daming space, pwede siya pang family. Ayan, sobrang ganda talaga ng hotel na to mga Kalagan, and very accommodating, and may free wifi pa. Kung maramihan kayo, pwede kayong magluto dito para naman makatipid, at lahat ng utensils is provided na rin ng hotel, kaya wala ka nang aalahanin pa. May ganito pa sila nakapaskil doon, bawal talaga daw yung masungit. And ang cute-cute ng aso na to, sarap dalhin sa bahay. Ayan, balik tayo sa gala episode. O, ayan, excited na yung kami dahil yan na nga, second day namin na exploration dito. And yan yung first stop namin. It's yan yung Lourdes Grotto. Sobrang taas pala ng hagdan na yan, kaya hindi na kami umakyat. And nag-proceed kami sa ibang destination. May iba naman talaga na pumunta din talaga doon. Tabi lang pala ng Grotto of Lourdes itong Mirador Park. And ayan, nakita ko tong ubi taho, kaya tineste ko na din. Pero sa akin lang ha, mas masarap siya kaysa doon talaga sa strawberry na taho. Kaya napapasarap talaga ako dito sa ubi taho na to. And ayan na nga, pumasok na kami sa Mirador. And bubungad sa atin yung Bamboo Grove. Ayan. And ito yung Ifugao House. And tingnan nyo yung view, lakas paka-Instagram. Yan talaga yung pinunta namin guys. Pero alam mo mga Kalaagan, haba ng pila mga Kalaagan, umalis na kami at dumiretso kami dito sa strawberry picking area sa La Trinidad. Ayan. Sikat din pala itong La Trinidad mga Kalaagan dahil maliban sa strawberry picking area, may mga bahay ito na magkatulad yung kulay. And yung mga pintura ng bahay, ayan, nakikita namin sila. Tingnan natin sa malapitan. Ayan oh. Mga bahay na ano. Wow. Buksan yung bintana. Okay lang naman din. It's showtime. Ang ganda eh. Andito na pala kami sa strawberry picking farm mga Kalaagan, pero hindi na kami pumasok kasi wala ng time, and bumili na lang kami ng strawberry at saka iba pang mga souvenirs dito sa souvenir area nila. Sobrang dami talagang pwedeng pasalubong dito mga Kalaagan. Hindi lang namin binili kasi may limit kami sa bagahe doon sa aeroplano at ayaw namin bumayad ng mga additional charges. Ayan, sunod na pinuntahan namin mga Kalaagan ay ang Igorot Stone. Sobrang maximize talaga namin yung araw na to. Sa halagang 100 pesos, makakapasok ka na. And may enjoy mo na ang view doon sa Stone Kingdom. Very inspiring palang story ng Stone Kingdom na ito mga Kalaagan, pero hindi ko na lang na-remember kung ano yun. Kaya kayo na yung mag-research. Marami-rami rin palang tao ng mga araw na yan mga Kalaagan. Kaya ayan, sarap din kaya mag-costume dyan and mag-aakyat doon sa mga stones. Ayan, lucky day din yung pagpunta namin mga Kalaagan kasi nadata namin to silang sumasayaw. Ito pala yung view ng buong Stone Kingdom mga Kalaagan sa ibabaw. Ayan, sobrang ganda. Ibon na ito mga Kalaagan ang naging inspirasyon ng may-ari para i-build yung Igorot Stone Kingdom. Dito din may gold mine, and wag na natin yung pasukin kasi na may nakaharang. And bago namin napag-desisyon ng umuwi, dumiretso muna kami sa Cannon Road para mapuntahan namin yung Lion's Head. Ayan, grabe kakorbada yung mga daanan dyan ka mga Kalaagan, kaya kaba-kaba din kami. Ayan, finally
Bato daw yan mga kalaga na ini-scalp. Kaya grabe, ang ganda na pamangha talaga ako. Medyo maulan at pangit yung panahon mga kalaga nung umuwi kami papuntang Bulacan. Ay, kaya sobrang thank you God for a safe trip. Sobrang na-enjoy din namin yung mga gala namin. Nung nandoon na kami sa mga airport kalagan, alam nyo naman, gala now, bayad-bayad later. Ayan, hindi lang ako yung makaka-relate niyan. Aminin nyo. Ayan talaga kapag galaan. Tapos marami kayong mga kalagan. Tapos kulang-kulang po yung pera. Pero sobrang mga kalagan, super worth it ang travel namin sa Baguio. And for sure, babalik-balikan namin ang lugar na ito. In God's time. And thank you mga kalagan sa pag-watch ng ating video. And don't forget to hit like, subscribe, and comment daw mga kalagan. Pwede din kayo mag-sponsor mga kalagan para makapag-travel sa ibang bansa. Bye!